Pamamanhid at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Ang Dance School Mancha Challenge. Ang mga bata agad kaayo mo mansa. Dili na ni Maga. Ariel with 10x healing enzymes para sa grabe kagahit na mancha. Taog ka sa Ariel! Sayaw na! Tunay na pagmamahal ay
Pamamanhin at tusok-tusok, tek. Hihilingin daw ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na i-house arrest siya o ilipat sa kustudiya ng AFP. Tila magkakasalungat po naman. Hihilingin daw ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na i-house arrest siya o ilipat sa kustudiya ng AFP.
Tila magkakasalungat po naman ang pahayag ng gobyerno at ng kampo ni Kibuloy kung sumuko ba siya o na-corner ng mga otoridad. Balitang hatid ni Maris Umali. August 24 nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Misyon nilang maaresto si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Napasa kamay ng mga otoridad si Kibuloy na ipinresentar sa Camp Crame. Ayon sa PNP, siya ang naka-camp na may markang agila. Balot na balot mula mukha hanggang katawan. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa-akusado at KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crisende Canada, at Sylvia Semanes. Bago nito, pinasahan sila ng Miranda rights at isinailalim sa booking procedure. Ang mga kuha sa kanila sa prosesong ito, binlearn na ng PNP bago ipamahagi sa media. Maging ang kanilang mugshots. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Ang iginigiit ng kampo ni Kibuloy, sumuko at hindi inaresto ang pastor. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Pero giit ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Interior Department na corner sila kaya napilitang sumuko. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggang makuha na niyo siya. And that's exactly what they did. For me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran kami. Giit ng DILG Secretary, kalukuhan ng pinapakalat na impormasyon sa labas ng KOJC compound sumuko sa Dapat ang Kibuloy. drug siya ano ni Bongbong Marcos. Bubok Ano na kumakit eh. Nasa labas ka na dito, tumakas ka na. Ang tagal mo sinasabi. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Gusto ngayon ng DILG na imbestigahan at panagutin ang mga nagkandok kay Kibuloy. Handa naman daw ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made prior to September 7, wala siya sa compound. Nanindigan din siya ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Kibuloy. He told me na sa bundok ng Davao City. He was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biyernes noong nakaraang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. 1,000 staff at SWAT ang naatas ang kalibutan ng lugar para matiyak na walang makalalabas. Ikinasa ang final assault, pero may surrender feeders kaya naantala ang paglusog. Alas 10 nakarinig na kami ng killers. So, tumawag ng national reporters dahil high level ang nagiging killers. Ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna para assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto raw ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Maynila. Isang C-130 plane ng Air Force ang dumating sa Davao at lumabas na pinagtataguan sina Kibuloy. Sakay sila ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Sabi ng Pangulo, hiniling ni Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang paglantad. Pero pandagdag puwersa lang daw ang AFP at PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. May mga kasong qualified human trafficking at child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas si Kibuloy. Wanted din ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering. Ngayon ay patupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Kibuloy ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin.
Siniguro naman ng Pangulo mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Dinalaw si Kibuloy ng kanyang abogado sa PNP Custodial Center. Hihilingin daw nila sa korte na alisin doon ng pastor. We filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least a house arrest. That he is already 74 years old. He has health condition. Pero ang Defense Department, Tigulang lang tayo na si Kibuloy. Ilipat sa AFP ang kustudiya ni Kibuloy. May mga striktong operational security protocol daw ang mga pasilidad ng AFP. Kaya hindi raw ito ang ahensya na nararapat humawak sa kustudiya ng mga suspect sa mga kasong kriminal. Maris Umani nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga mahihinit na balita, Puro skips. Puro skips. Pero sa masiki buloy kuan ka nang nagiyang sala. Pero dahil siya. Ako ko siya. Si Keps, Boloy. subscribe my channel, rock! Your home's gotta have the new PLDT home fiber on the all. Get supercharged with Sige, Boloy. Mom, why did I move here? Ask myself, do I sink or swim? Sino gusto mong salita mo? Sharon? Sige. Ateneo. Ateneo. Ateneo sabi, I should know better. ang kwento, Ateneo 1987. 87? No, it was 1986. 87. 86? 86! Call. Nailis ka? Kung gano'n yung nailis ka. Salita daw. Si Lorna Tolentino si Sharon Salita. Igsoon manipula nga dikit ka iyang abi sa iyahang. Grabe, kalikit yung abi sa iyahang. Ginagawa niyo naman ang palabigasan eh. Ay naku, aning. Alam mo ba, pinaghihirapan namin mag-asawa ang pagkita ng pera. Wala na kasi kami ibang matatakilin ng pwede kumiliti ka. Dahil sa wala na kayong kamag-anak na natitirang tanga na kamukha ko. Na nakakaunawa, nakala kayo kakapusin, eh inaabutan ko kayo. Aba naku, ginagawa mo naman akong palabigasan, uy. Ano ba akala mo sa akin? Swak? Ah, Grabe mo gyapon. Nagkaklaro sila mga fresh ko yung kalimutan mo kay dami na siya ang init mo, okay na yung init mo. Sa laro pa kalibay.
Pinayo sa akin ng nanay yun eh. At galing pa raw yung kay Lola Goring eh. Ay, naku, Ani. Mula nung magsama kayo ng Ben mong yan, eh wala na kaliwa-liwanag ang buhay ninyo. Aba, Ani, hindi na kayo bata. Dalawa pa ang pinag-aaral ninyo. Ang hirap sa inyo, kayabangan ang pinaiiral ninyo. Hindi niyo naman kaya. Maasal kayong dalawang mag-asawa na kayo ay mayaman. Eh, hirap naman eh kung minumutete ninyo. Basta naman kayo ng kahiyan, ano? Magbabayad naman kami. Ani, may ganyo na ang tenga ko sa linyang yan. Reply na yan eh. Sabihin mo naman sa asawa mo, magtrabaho ng gusto. Kumikilos naman siya eh. Kumikilos ng ano? Eh, makupad pa sa pagkong kumilos ang asawa mo. O sige, sige, malis ka na. Nagkakain pa ako. Hindi kita maimbitahan dahil hindi nakapagluto ang katulong para sa bisita. O ano pa tinatayo mo dyan? Sige na. Ay naku, Aning, kapag hindi mo inayos ang buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Ito na pala, pagong. Magandang tangali ko rin. Wala pang perang pagtubos dito. Basta yung tubo, huwag mong kalilimutan, ha? Sige, mansakit, kakain pa ako. Wala na akong panong para sa inyo. Nasungsunod naman ng chocolate. Ang inay naman, kung saan ang punta. Malayo mo nga ate. Kaya mo naman yun, diba? Diba ikaw si Wonder Woman? Tumigil mo nga dali. Baka ikaw pamahal ko dyan. Oo, ate. Kaya dalawa, tumay sa loob. Parisan lo yawe. Luya talad. Kaya mo, Aling, pag natin galit sumilis ka pistano, babayaran natin kagad yung masugit mong pisa. Ayaw, talad. Walis na tayo. Ako ipalit. Ako palit. Ako palit. Bakit ka di ko nag-aaral? Kaya bilang-bilang dito, masisira mata mo. Ang ating ito, na. Nandun po sa kwarto, nag-aaral din po. Kaya pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na. Sabihin mo tuloy sa ating ilita mo na tumingin na. Lala po mata nyo. Panitin lo, paminta. Ang Uy, dugangi, kining kuan. Sa lahunan, apil pa. Bakit hindi ka pa matulog? Pero kailangan magbayad na tayo ng pindaw bukas. Pati ako sa kuwan. Kailangan mabili ako ng materialis bukas eh. Eh di kailangan naman unahin mo muna ang Meralco. Walang magagawa ang mga trabaho sa pabrika bukas. Kapag hindi tayo bili ng materialis sa Laguna. Nangako ko kumanan sa doon. Ngayong kalating buwan man lang na renta natin ng isang buwan, e babayaran natin ngayon. Makiusap ka na lamang muna. Ikaw naman makiusap, palibasa hindi mo nakakaharap yung babae yun eh. Masyadong bumangyari yun eh. Anong gagawin ko? Pag natigil ang trabaho sa pabrika, lalo nang walang perang papalit sa atin. Alam ba, wala na akong mukhang iharap dun sa mga pinagkakautanan natin eh. At manhit na rin ako sa kanilang pagmumura at pag-alipusta sa atin. At hindi na pwedeng isaing ang magagandang salita at saka pangako. Tama niyan ate. Sabi ng itay, huwag ka raw mag-aaral sa dilim. Masisira mata mo. Oo, tatapusin ko na to.
Kayo pala. Isa po. Hindi ko naman. Sige ah. Ikat kami. Okay, ready? Alam mo tatlo ang ating sinusuplayan ng malalaking outlet. Ang karamihan sa kanila ay nagbebenta sa mga turista kapon at mga Amerikano. Tay, papayagan niyo ba ako magkaroon ng full control sa negosyo nito? Bakit, Elisa? Napakarami kong dapat baguhin. Mga drastic changes. Kung hindi, masasayang lang ang pinaghirapan niya ng nanay ng napakahabang panahon. Elisa, hindi tayo maaaring makipag-compete sa malalaking negosyante. Nasubukan ko na yan eh. Talagang hanggang dito na lamang tayo. Tay, wala akong imposible sa determinado. Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Kung trabaho din lamang ang kailangan mo, ililista ko pa para sa'yo. Hindi sapat ang oras sa isang araw sa dami na magagawa mo. Comment ba na si Sayang ng 2 months. Makakakuha pa ako ng courses. See? I can graduate this summer. Bakit sayang? Makagraduate ka naman sa March ah. Hindi ka naman pala sa mga subjects mo. Bakit inaabot mo yung sarili mo makagraduate sa October? Baka mamaya magkanda-leche-leche pa yung grades mo. Sayang ang panahon, ate. Tigilan mo nga ako, Elaine. Kaya mo lang gusto magsama para makapamasyal ka. Kinakaligtid ka na naman yung kaibigan mo walang magawa sa buhay.